umaga sa inyong lahat. Kami po ay nagbabalik ang inyong paboritong kabardagulan tuwing umaga. I am Joben. I'm Angela. I am Mary Ann. Mapagpalang umaga sa araw na ito. Huwag na po nating patagalin and let's start to discuss our topic for today's video. So, the first question is, whose philosophy interests you the most? I'm interested the most sa famous philosophy ni St. Augustine, which is yung role of love. Ipinapahiwatig dito na ang Diyos ang pinagmulan ng pag-ibig at nilikha niya tayo upang umibig din. Nagkaproblema lang tayo na nagmumula sa mga bagay na pinipili nating mahalin. Tulad ng pagtutok sa mga maling bagay na nagbibigay sa atin ng problema. Ito ay maaaring tumutukoy sa mga material na bagay, kapangyarihan, o ano pa mang ibang makamundong bagay na hindi nagbibigay sa atin ng kasiyahan. Pangalawang phrase is yung about disordered love. Ang disordered love o ang maling pagmamahal ay nangyayari sa mga taong nagmahal ng mga maling bagay na inaakala niyang magbibigay ito ng kaligayahan, but no! Kaya lagi nating tandaan na ang tunay na pagmamahal o kaligayahan ay hindi matatagpuan sa material na bagay. Same with din. St. Augustine Hippo ang nakapukaw ng aking atensyon. Totoo naman na si God talaga ang nagbibigay ng kapalaran sa atin at ng taong mamahalin natin. Yeah, St. Augustine's role of love din ang pinaka nag-interested kasi ako dahil it makes me question myself that do I love something or someone in God's will or am I loving the wrong things? So, next question. At what point can it help you on understanding yourself? Gaya ng sabi ko kanina, his philosophy makes me question myself about loving someone. It helps me to think that, do I really love that something or someone? Or I just love the idea of na baka yun yung bagay na makakapagpasaya sa akin. Parang ganun. Yeah, nakakatulong siya para maintindihan natin ang ating sarili kasi hindi lang tayo nandito para maging makasarili or mahalin ng sobra yung sarili natin. Hindi lang tayo nandito para mahalin yung iba. Hindi lang din tayo nandito para mahalin yung mga bagay-bagay na nandito sa mundo. But nandito tayo para ipagkalat or ibahagi ang pagmamahal na galing kay God. Yeah, nakakatulong siya para maintindihan natin ang ating sarili kasi hindi lang tayo nandito para maging makasarili or mahalin ng sobra yung sarili natin. Hindi lang tayo nandito para mahalin yung iba. Hindi lang din tayo nandito para mahalin yung mga bagay-bagay na nandito sa mundo. But nandito tayo para ipagkalat or ibahagi ang pagmamahal na galing kay God. Lahat tayo ay nakakaranas ng sin of greed, pride, and jealousy nang dahil sa maling pagmamahal na nakukuha natin sa isang tao. Subalit, lahat ng to ay mawawala rin dahil may dadating sa buhay natin para mahalin tayo ng walang sumbat at kapalit. Through the philosophy that the group interests the most, from your own insight and view, what did you learn and discover about yourself? For me, I realized na hindi naman masama magmahal sa isang tao. Ibigay ang pagmamahal na hindi kulang at sobra. Also, nalaman ko na hindi lang love ang tatakbo sa buhay natin. May mas malalim na ibig sabihin pala ito.
Nandoon na rin yung kahit anong ipilit natin sa isang tao, kung hindi siya para sa'yo, never and ever siyang magiging sa'yo. About that, yung natutunan ko is, I should love someone for what it is. Hindi based sa idea na yun yung makakapagpasaya sa akin. And I also learned that na mali pala or iba yung pagkakaintindi ko sa meaning ng love. That I should love someone or something even though hindi na yun yung nakakapagpasaya sa akin. About that question, I learned how to distribute the love that I have, and I discovered that having a balanced love towards myself and others give a healthy and happy life. Dito na lamang po kami. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ngayon, ating natuklasan ang iba't ibang kasagutan na ating hinahanap.